Duterte remains, nananatili po na buhay. That possibility is alive. At alam nyo, ito ngayon ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sa analysis ko as of now, October 14, 2021, hindi pa po lubos-lubusan na nakasara ang pintuan na baka magpalit ng kanyang isip o desisyon si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio. Sa kabila ito, nang paulit-ulit niyang sinasabi na hindi siya tatakbo sa national office, sa paulit-ulit niya sinabi there will be no substitution, pero yung hunch, yung tinatawag na political instinct, yung kutob ng isang matandang manunulat na dahil sa napakarami ng pinag-aralan ko na eleksyon, ay nakikita ko po na may mga pattern kuminsan na paulit-ulit na nangyayari. At ito nga po, katulad ng sinabi ng Time Magazine, sinabi na yan dati. Sinabi na yan ni Tatay Digong na hindi na siya tatakbo, magre-retiro na noong 2015. Hindi na ako tatakbo. Tapos na ako bilang politiko. Sabi niya, pero tumakbo na nahalo. No? Kaya ito, tama po. At ito po ngayon, itong si Mayor Inday Sara Duterte Carpio, pinag-aaralan pa rin ngayon kung ano ba ang takbo ng political discourse, kung ano ba ang mga boses na naririnig niya sa iba't ibang sulok at bahagi ng ating bansa. Mayor Inday Sara Duterte continues to listen. Pinapakinggan niya yung mga lumalabas niya sa Facebook, sa Twitter, binabasa niya. Ano ba talaga ang damdamin ng taong bayan? At ito po ngayon, di ba, sabi nila si Senator Bato de la Rosa may parking reservation na nag-file ng COC para sa presidente under the PDP laban. Meron din pong nag-file under the Lakas CMD. Ito po yung partido ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Kaya meron nakaabang. Kumbaga, kung sakaling magpalit ang pasya ni Mayor Inday Sara Duterte Carpio, ay maaari siya hanggang, hindi ko nga alam, nakukonfuse ako, November 15 ba? O November 30? Kasi nabasa ko si spokesman ng COMELEC, James Jimenez, sabi niya hanggang November 30, pero pag-alam ko, at pag-alam ng karamihan, November 15. But anyway, may isang buwan pa kung November 15. May isang buwan pa na pag-aralan ito ni Mayor Inday Sara Duterte. At sa patuloy, dahil nakikita ko po, patuloy po yung ugong-ugong at lumalakas yung ugong-ugong takbo, Sara takbo, run, Sara run. Hindi na natin alam, no? Because hindi natin maring himasukan yung takbo ng isip ni Mayor Inday Sara. Pero ito po, dahil po sa ating mahabang karanasan as a political analyst, baka sa katapusang araw, November 15, baka na talagang hindi na nabibingi na. Baka nabibingi na si Mayor Inday Sara at sasabihin niya na siguro hindi naman wasto. That it might be a betrayal. Parang tinalikuran niya ang taong bayan na talagang malakas na malakas ang kanilang pagsisigaw. Takbo, Sara, takbo. Ito, analysis lang ito. Wala itong akin lang ito. Haka-haka ko lang. Analysis. Speculation. Pero marami akong speculation sa nakaraang mga taon na nagiging totoo, lalo na po sa politika. Kung sakaling tumakbo si Mayor Inday Sara bilang president, sino ba ang magiging vice president? Si BBM ba ay magpapatuloy ba na tatakbo? Na magbanggaan si Mayor Inday Sara at BBM? Maari po. Kasi nga yung mga natatanggap ko ng mga ulat sa mga source ko,
ay hindi daw talaga aatras si BBM. Kung matandaan ninyo, nag-usap-usap sila diyan sa may condominium ni Mike Acevedo Lopez noong nakaraang September 29. No? At yun nga po, at kumalat yung mga larawan na si Senator Amy, no, na may yung sign niya is V and ganito, matandaan niyo yun na pinalabas natin dito, V and ito, tapos nandoon si BBM, nandoon si Mike Acevedo Lopez, na ito yung pinakamalapit at pinagkakatiwalaan na advisor ni Mayor Inday Sara. At doon po nag-umpisa yan na baka may pag-uusap-usap. So ayon sa mga source ko ay hindi talaga papayag si BBM na mag-atras. At kung mangyari yun at magdi-decide si Mayor Inday Sara na tatakbo, ay wala tayong magagawa. Pero I still continue to hope na magkakasundo sila at aatras si BBM sa pagka-Vice President. Kapag mangyari yun, ako, unbeatable yan. Now, kapag hindi umatras si BBM, ang senaryo is tatakbo si Mayor Inday Sara, si Senator Bongo nga ba ang magiging vice ni Mayor Inday Sara Duterte Carpio? Kasi ito po ang natatanggap ko na balita na ayaw po ni Mayor Inday Sara Duterte Carpio na pumasok dyan sa PDP laban at ayaw niya na makasama sa ticket na maging katambal either ang ama niya o si Senator Bongo dahil ayaw niya yung parang Davao group lang yun eh. Ayaw niya. Pero wala pong makakapigil. Ito po kapag tumakbo siya under either pero mukhang dito siya sa lakas CMD, itong partido ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arrow. Yun po ang nakikita ko. Kung papasok siya, kung sasabak siya sa presidential election, yan po ang daan niya, ang lakas CMD. Pero kapag pumalit na siya doon, ito ngayon makikita yung tawag na political genius ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bakit? Kapag mag-file na si Mayor Inday Sara Duterte, kasi ayaw niya di ba? Ayaw niya at kung tatakbo siya bilang Pangulo, ay tatakbo siya lakas. Hindi niya kasama yung PDP laban. Pero ngayon, kapag nag-file siya under lakas CMD, malamang po si Senator Bato magwi-withdraw. Magwi-withdraw yan. At wala na pong makakapigil na magpapalit si Tatay Digong kay Senator Bongo. Kasi naman si Senator Bongo, senador pa rin. Hindi naman siya nag-resign. Anong magagawa ngayon ni Mayor Inday Sara? Ito ngayon. So, yung marami pong nananawagan mula pa nung umpisa na Duterte ang magiging, hindi sila magkatambal ng isang partido. Ayaw ni Inday Sara Ayaw niya, wag mo akong samahan. Dapat hindi tayo magkakatambal. No? Anong magagawa niya? Hindi naman sila magkakatambal dahil ibang partido. Kung mag-switch si Pangulong Duterte sa katapusang oras, sabi niya, tatakbo na ako. Tatakbo ako, nag-file si Mayor Inday Sara. Okay na, Senator Bongo, ako naman dyan. Dahil yun ang una niyang sinabi. May makakapigil ba ngayon kay Pangulong Duterte? Sasabihin pa ni Mayor Inday Sara, hindi, ayaw ko. Sa palagay ko naman hindi na. Because by that time, kung yan nga po ang mangyayari, ay malamang po, sabihin ni Mayor Inday Sara Duterte Carpio, nandito tayo wala na akong magagawa dyan. Hindi ko naman maaaring sipain yan. Tatay ko yan. Hindi ko naman maaaring sabihin niya, hoy, alis ka dyan. Karapatan niya yan. Tatay ko yan. At naging Pangulo ng Pilipinas at alam din ng kanyang anak na mahal ng taong bayan si Mayor Rudy Roa Duterte. Kita nyo? Dito lang yan ninyo mapupulot sa ating mga analysis. Tingnan nyo. Ganyan po ang usapan dito. Kaya kung mga kaibigan nyo, hikayatin nyo po, no?
sumali na kayo, maging follower sa aking Facebook page, no? Dito po sa YouTube channel natin, pati na po sa Coffee Break at sa Manuel Mejorada, para you will not miss mga ganitong high level tayo. Yung analysis natin, hindi tayo nung atake lang ng atake, hindi ganun ng style natin. Talagang ipinapaliwanag natin kung ano yung mga aspeto, yung mga dapat malalaman natin sa bawat issue. Kasi yun lang ang paraan upang magkaroon tayo ng wastong pagkaunawa so that we can reach political maturity. Matulungan natin yung mga kababayan natin na maiangat ang level ng pagkakaunawa, ng understanding tungkol po sa politika.